pong nagtatanong sa akin, Manay-Laila, hindi ka ba natatakot sa pagbabatikos mo sa mga puwersa ng kadiliman at kasamaan? So yun guys, magandang buhay po Pilipinas, magandang buhay po Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo mga kasyawing. So for today's video mga kasyawing ay magre-react po tayo dito po sa video pong ito na kung saan nagsasalita po si Laila de Lima mga kasyawing, no? Panoorin po natin dito mga kasyawing at sabay-sabay po tayong mag-react at mag-comment mga kasyawing. Just comment down below mga kasyawing kung ano po ang inyong masasabi tungkol dito sa video na ating panonoorin mga kasyawing. So wag na natin patagalin mga kasyawing, no? Don't forget to like, share, and subscribe mga kasyawing, no? So narito na po, panoorin po natin itong video na ito. Marami pala yung mga uragon digdi. Maray na hapon sa indong gabos. Marami pong nagtatanong sa akin, Manay-Laila, hindi ka ba natatakot sa pagbabatikos mo sa mga puwersa ng kadiliman at kasamaan? Ang sabi ko naman, ano pa ba ang pwede nilang magawa sa akin? Sisiraan ba nila ako? Babastusin ba nila ang aking pagkababae? Ipapakulong ba ako nila? Nagawa na po nila yan sa lahat sa akin. But you know what? Nandito pa rin ako. Nakatayo pa rin ako. Salamat. ML. Malaking pasasalamat ko po sa inyong mga nagdasal para sa akin. Answered prayers ho talaga. Marunong ang Diyos. Hindi ako pinabayaan ng Diyos. Nung nakakulong pa po ako, lagi ko pong iniisip, hindi ako pwedeng yumuko o sumuko. Hindi dapat ako manahimik. Hindi dapat magtagumpay yung mga sinungaling at mga mapang-abuso. Alam ng Diyos na ginagawa ko lang yung tungkulin ko. At alam ko na darating ang araw na sa wakas ay makakalaya ako. At nangyari na po yun. After almost 7 years, or 6 years, 8 months, and 21 days to be exact, or a total of 2,454 days, pinawalang bisa po yung mga kaso sa akin. Gawa-gawang mga kaso yon. Mga imbentong kwento. Kaya po, nakalaya ako. Sinungaling ang mga nagpakulong sa akin. Number 6 sa Maluta. Sila po dapat ang ikulong. Iniisip ko rin po, lagi, na kung nagawa nila sa akin yon bilang isang senador, paano na kaya sa mga walang kalaban-laban? Diba? Paano kaya si Kian de los Santos? Paano kaya si Carl Arnaiz at Reynaldo de Guzman? Mga teenagers na nasa maling lugar sa maling oras. Si Micah
Alpina. 3 years old lang. Ano naman ang kinalaman ng isang bata sa illegal na droga? 3 years old, pinatay. At sinong tao o mga tao na nasa tamang katinuan na mag-iisip na okay lang yung mga ganyang pangyayari? Hindi, di ba? Kaya, malinaw sa akin, tuloy ang laban. Hindi dapat huminto, hindi dapat magpahinga hanggat hindi napapanagot yung mga may kasalanan sa pagkamatay ng libo-libong Pilipino, karamihan sa kanila, mga maliliit na tao, mga hindi mayaman. Kung galit talaga sila sa droga, dapat inuuna yung mga big time drug lords. Hindi yung mga mahihirap na mga pinaplantahan lang ng mga shabu, pinaplantahan ng mga baril o paltik para ipalabas na sila ay nanlaban at kaya sila pinatay. Ilan sa kanila mga inosente. So yan mga ka-showing, no, nakikita nyo po at naririnig nyo po kung ano po ang pinagsasabi nitong dating senator na si Laila de Lima, mga ka-showing. Di ba? Ganito ba ang mangungumpanya? Parang hindi naman ata. So bakit hindi siya nag-imbestiga sa ngayong maraming krimen ang naganap ngayon, mga ka-showing? Maraming sibilyan po ang nangamatay ngayon. Bata o mga babae sa panahon po ngayon. Bakit hindi po siya nag-imbestiga? Di ba? So kayo na lang po ang maghusga, mga ka-showing, kung isasama nyo pa ba siya sa baluta ngayong darating na eleksyon. So just comment down below, mga ka-showing, kung ano po ang inyong masasabi. No, don't forget to like, share, and subscribe, mga ka-showing. So ayan po, kayo na lang po ang maghusga, mga ka-showing. Maraming salamat po.